Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. The southwest monsoon or habagat will continue to bring rains to parts of the country today, September 5. Various groups stage a protest outside St. Gerard Construction in Pasig City, one of the companies owned by the Discayas. The House Committee on Appropriations has started deliberating the 2026 proposed budget of the Public Works Department. Around 300,000 families report improved access to food due to the government's Walang Gutom program. First in the news, parts of the country will continue to experience rains due to the southwest monsoon or habagat. And for weather update, we have Pag-asa weather specialist Leanne Loreto joining us today. Magandang umaga, Leanne. Magandang umaga po, Miss Angela at Mr. Angelo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Meron nga po tayong binabantayang bagong low pressure area sa kanluran po ng ating bansa at sa ngayon po ay nakikita naman po natin na papalayo naman po ito ng ating bansa at hindi po magdadala ng mga epekto sa anumang bahaging ating bansa. Samantala, southwest monsoon naman po o habagat ang patuloy pong umiiral at nagdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon. Samantala sa may Western Visayas at nalalabing bahagi din po ng ating bansa, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may tsansa po ng isolated or localized thunderstorms. At dahil nga po dito sa southwest monsoon o habagat, asahan po natin ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Abra, Benguet at Zambales. Ngayong araw po yan hanggang bukas po ng umaga kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa kaya't malaya po makakapaglayag ang ating mga mandaragat. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Leanne Loreto. Leanne, sa NCR o sa Metro Manila may rainfall warning but tayo. And I heard another update ng Pag-asa kanina umaga na although tuloy-tuloy yung pag-ulan today, pero may mga paputol-putol in between. Is that right? Yes po sir, meron po tayong nakataas na heavy rainfall warning. Specifically po yellow warning po sa may Zambales, Bataan, pati na rin po dito sa may Metro Manila area, sa may Pampanga at sa may Bulacan. Kaya't pati na rin po dito sa may Cavite, kaya't mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan dahil nga po ay malakas po yung buhos ng pag-ulan or maaari pong umabot ng hanggang 15 mm sa isang oras yung kanilang mga pag-ulan dyan na maaari po kung nasa urbanized areas po tayo ay maaari pong tumaas yung level ng tubig natin. Pero expect po natin over the weekend naman po, magpapatuloy pa rin naman yung ating mga pag-ulan hanggang bukas pero sa Sunday asahan natin na magiging mas maaliwalas po yung ating panahon sa kabuuan ng Pilipinas except na lamang po dito sa may Zambales, Bataan at sa may Ilocos region. Alright, for clarification lang Miss Leanne, meron pa ba tayong ibang nakikitang weather system sa Philippine Area of Responsibility or outside? Sa ngayon wala pa naman po wala po tayong ibang minomonitor na anong mga severe weather events except po dito sa ating LPA na nasa kanilang bahagi ng bansa. Oo, last on my part Miss Leanne, kaya hanggang kailan po ba natin mararanasan yung habagat? So ito pong habagat ay expected po natin siya annually from June hanggang sa October. So expect po natin hanggang October pa rin po yung mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Of course, pwede rin po tayo magkaroon ng maliwalas na panahon sa umaga. Pero normally po sa habagat ay meron po tayong mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Pag-asa Weather Specialist Leanne Loreto. Flood victims and environmental activists stage a protest outside of the Pasig office of St. Gerard Construction and Development Corporation. The group threw mud and rocks at the gate and vandalized the property's facade on Thursday. The Discayas lawyer, attorney Cornelio Samaniego III, said their camp will file a criminal complaint against the organizer of the protest. Nalulungkot yung spouses Discaya, no? Kasi
Bakit nangyayari ito? Malaya po silang makapaglahad ng kanilang saloobin. Pero wag naman ho silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato. Hindi na ho ugali ng maayos na mamamayang Pilipino yan. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Wag ho silang ganyan. We now go live to mobile journalist Kyla Macantan, who is in Pasig right now, where activists stage a protest against the Discayas. Kyla, can you tell us what's happening there? Angela, Diego, patuloy ngayon yung kilos protesta na ay sinagawa nga na Akbayan Youth, Akbayan at ng Youth Against Kurakot. Siyempre, ito ay patuloy pa rin dito nga sa paniningil dito sa kontratistang mag-asawa niya sina Shirley at Sara Discaya. At in general na rin, pinag-uusapan din dito yung mga sinasabing ghost projects kung saan binusa yung mga pondo. May makikita tayo dito mga naka-costume at may mga muka ng mga contractor. Yes, Kyla. Kyla? Yes. Ayun. So, Kyla, yung grupo na nandyan ngayon, is that the same group na nagbato ng mga putik at mud and rocks? Or nag-vandalize? Or ibang grupo yon? Oo. Kahapon iba pa yung mga grupo ngayon. Sila naman yung mga survivors ng kalamidad at ibang environmental groups, mga naging biktima ng nagdaang bagyo. Kaya yung pagbabato nila ng putik kahapon simbolo daw ito nung kanilang pinagdaan ng hirap noong mga nagdaang bagyo kung saan resulta daw ng patuloy na korupsyon na idinadaan pa dito sa mga proyekto na sana raw mga tao o tayong mamamayan ang nakikinabang. At ito kasi yung grupo kahapon kung mapag-usapan lang natin, walang permit etong grupo at napanood natin sa isang panayam kasi hindi directly nasabi sa atin attorney sa Maniego, pero sa isang panayam binanggit niya na magsasampa na nga sila ng kasong alarming scandal and yung isa pa malicious mischief doon nga sa naunang grupo kaugnay doon sa nangyaring protesta dahil nagdulot daw talaga ito ng takot at trauma hindi lang sa mag-asawang Discaya kundi sa buong pamilya daw nila. Nasaan ngayon yung grupo na yun kahapon? At saka Kyla, baka can you pan your camera para makita ng ating televiewers yung talagang nangyayari dyan ngayon? Sorry, Angela, medyo napuputol yung ating linya. Pwede bang pakiulit? Oo, nasaan ngayon yung grupo na yun, yung kahapon? Nandyan ba sila ngayon? Tapos pakita mo rin sa amin para makita ng mga televiewers yung totoong nangyayari dyan ngayon. Yung naunang grupo na nagawa ng kilos protesta, wala sila ngayon dito. Bale, ang present ngayon dito ay yung Akbayan Youth, and yung Youth Against Kurakot. Dahil organisado naman daw sila kapag nagsasagawa ng kilos protesta. Kaya siniguro din natin kanina sa kanila kung meron ba silang mga permit, kung talagang allowed naman sila dito. Ngayon, patuloy pa rin kasi yung maikling programa dito sa harap. At puntahan lang natin kasi nagkakaroon ng nagbibigay ng panayam yung isa sa kanilang mga leader. Ayun. So, Kyla, yung kasi tinutukoy ng Discaya lawyer si Attorney Samaniego, yung case na ipa-file nila sa nag-vandalize. Do they have anyone specific already na natukoy? Nakakasuhan or ang idea lang nila kung sino yung grupo kahapon kasi hindi daw ang based sa reports hindi daw sila sure kung sino yung specific na nag-organize talaga. Base sa sa impormasyon na nakuha natin kay Attorney Samaniego doon sa nangyaring panayam kahapon, sinabi niya na meron na daw silang mga information kaugnay dito sa pagkakakilanlan nitong mga nagsagawa nga ng kilos protesta kahapon, pero hindi lang niya ma-disclose kung ano yung specific na isasampa dahil daw bine-verify pa nila yung nangyaring insidente, i-review pa daw nila yung mga CCTV. Nakuha lang natin yung information sa isang panayam ni Attorney Samaniego sa radyo na yun na nga yung specific na isasampa. Kaya hindi pa natin nakumpirma kung tukoy na ba talaga nila ito nga mga yung organizers kasi yun yung directly kanilang sasampahan daw ng kaso. Pero mamaya kapag nakausap
kumpirma natin ito sa kanila, Jag. Yeah, Kayla, yesterday kasi 'di ba, nakita ko dun sa mga reports natin, humihingi ng tulong ng pulis, no, yung Diskaya camp through their lawyer, Attorney Samaniego. Pero right now, are there security measures or police presence na nandiyan ngayon sa area? Yes, tama ka, Angela. Kahapon nag-deploy yung mga police, no? Pagkatapos nung ating panayam kay Attorney Samaniego, may mga dumating na mga police, nagtayo sila ng tent, may malaking truck ng PNP na dumating, sakay ng mga tauhan ng Pasig PNP at nagbantay sila, pero kalaunan may umalis din. Pero may mga natira pa rin na nagbabantay dito sa paligid, may mga tent sila, Angela, dito sa mga kanto-kanto para makasiguro yung katahimikan ito sa area. Sa ngayon, Angela, may mga nakita pa rin naman tayong deployed ng mga police, pero hindi sila lumalapit, no? Dito sa ating mga nakikilos protesta, nandoon sila sa medyo malayo. Kayla, kasi alam ko si Mayor Vico has spoken already at nananawagan siya na kumalma sana yung mga tao. Pero kasi Pasig is very strict also with regards to holding rallies na walang permit, no? May mga permit ba sila dyan o may hinahayaan lang sila muna? Lago, ito nang kasalukuyan nangyaring Pilos protesta ay may permit dahil kilalang grupo naman na akbayan, talagang palagi silang kumpleto sa document bago nila isagawa yung kanilang mga Pilos protesta. At yun naman Medyo nahihirapan tayo sa signal. Yes, Kayla. Ayun nga, go ahead. dahil nagsalita na rin si Mayor Vico, mamaya kukunin natin yung sentiment nitong grupo kaugnay doon sa kanyang nasabi na medyo parang kontra kasi si Mayor Vico pinuspute sa kahit nagkaroon lang sa makilalang pag-ingay. Kaya kukunin rin natin yung kanilang sentiment pagdating doon sa pahayag ni Mayor Vico. Kayla, last na on my end, sino ngayon ang nasa loob ng compound? Nandiyan ba ang mga Diskaya? Angela, yan yung laging pa rin. Malaking simula yung unang linggo na nagsimula. Ito nga kontrobersiya dito sa pag-asawang Diskaya dahil itong ayaw niyang sabihin dahil napapangiti na lang siya sa tuwing natatanong dahil takot daw talaga yung mag-asawa para sa kanilang seguridad. Pero puro naman na ang pinalabas ng bansa, hindi tatakas, hindi makatatago dahil wala daw dapat takasan at hindi daw natatakot etong mag-asawa. Kaya harapin daw nila kung ano man yung mga issue nga na kanila na ibinabato ngayon sa kanila. Angela. Kayla, pahabol na lang. Yung mga kapitbahay dyan, hindi ba sila nagrereklamo o okay lang sa kanila na merong mga nagpo-protesta dyan? Angela, actually, nagtanong-tanong ako kahapon, no? Tinatanong ko, kumusta ba? Anong say nila dito sa mga kaganapan ngayon? Sabi nila, yung iba-iba kasi, may ilang nagsasabi na malapit sila dito sa mga Diskaya dahil tinutulungan sila. May ilan din na nagsasabi na questionable nga raw etong yaman na meron yung mga Diskaya. Pero pagdating naman sa kung naabala ba sila, wala naman daw silang ganung nararamdaman kaugnay dito sa mga, kasi Angela, nagka-camping na yung mga media dito no? Simula pa nung unang araw na itong linggo. At di naman daw sila naaabala kasi si Atty. Samaniego, no, dinagdag din niya yun na yung seguridad daw ng mga pulis, hindi lang para sa mga Diskaya, pero para sa buong komunidad sana na naaabala raw. Angela. Alright, thank you for that report. We'll get back to you, no? Mobile Journal, Kayla Macantan, reporting live from Pasig. Now, the government is considering filing charges against the Diskayas over the unfinished reconstruction of the Philippine Film Heritage Building in Intramuros, Manila. Here's the report. The reconstruction of the Philippine Heritage Building in Intramuros was supposed to be finished yesterday. However, during an inspection by First Lady Liza Araneta Marcos, several issues were discovered. The cinema is still under construction. The elevator is not fully finished, and some rooms have cement floors instead of tiles. The contractor of the project is Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, a company linked to the Diskaya family. It had a contract price exceeding 107 million pesos. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala silang magagawa, lalo itong hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. First Lady Liza is disappointed, especially since this project was intended to house the Film Development Council of the Philippines. Unang-una, sabi niya, pakiramdam niya is
Tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng regalo sa film industry? Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit din yun. Castro went on to say that this incident shows the problems go beyond flood control projects. The palace officer also vowed that the government will ensure that Discayas complete the work and may pursue charges. Pwede sila makasuhan unang-una, civil liability, meron to. Diba? Kung meron makikitang panloloko, hindi ikakailan na pwede sila makasuhan ng estafa. For News 5, Maricel Halili, We Are One News. The country's biggest business groups are fed up with corruption. At least 30 organizations slammed what they called shameful, unabated, and excessive graft involving lawmakers, government officials, DPWH, LGUs, even the Commission on Audit. Their message, mahiya naman kayo, tama na, sobra na. They called for an independent probe, jail time for the guilty, and recovery of stolen funds. The group also laid out a 6-point plan from blacklisting errant contractors to integrity pledges to working with banks and the AMLAC to uncover unexplained wealth. Meanwhile, DPWH Secretary Vince Dizon has officially dismissed Henry Alcantara, the former district engineer of Bulacan's 1st District. Alcantara had earlier confirmed during the congressional hearings that he issued certificates of completion to questionable projects. Dizon visited a flood control project in Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan, which was marked completed in June 2024. But all he saw was a huge mound of soil and steel lying around. Ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. As for the project's contractor, Wawaw Builders, Dizon said a lifetime blacklist isn't enough. Per records from the Securities and Exchange Commission, Mark Alan Arevalo is one of Wawaw's directors. They are also linked to alleged ghost projects in Kalumpit in Hagonoy. Kung hayop na Wawaw na ito, kung ako kay Mr. Arevalo, I should just turn myself in right now. Sabi nga nila, no, I don't know where I read it, some lawyer was talking about yung cases na pwede ipasa no, sa mga Diskaya at saka sa Wawaw Builders and all the contractors na gumawa ng mga ghost projects. Yeah. Yung mga These are just two pa, alam mo, iba. in other countries pala, if you're a contractor of a project, tapos nagkaroon ng aksidente sa project na kahit hindi mo kasalanan, but because yung project na ginawa mo was not able to mitigate or lessen the impact or due to corruption, you are charged with accessory to murder. So in other words, 100 people died kasi may ghost... Because of that project. Yung project mo na dapat may natulungan. Eh, pwedeng sa ibang country, liability is parang indirect accessory to murder. Something like that. Yeah. I'm not sure about... And I also agree with Secretary Dizon na hindi sapat yung pagba-blacklist, hindi sapat yung pagdi-dismiss or pagsususpend ng mga key government officials na allegedly involved nga dito sa mga anomalous flood control projects. Ang maganda dito, ang dapat gawin ay kasuhan. At saka, hindi lang basta kasuhan. Yung talagang dapat managot sila. Kasi ang nangyayari sa atin, kakasuhan. Tapos ang tagal matitenga sa korte, tapos walang mangyayari. Kasi you have to remember pag nagpalit ng ibang presidente, wala na, makakakawala na. You have to remember kasi blacklisting, sometimes yung entity lang ang corporation ang ma-blacklist any businessman knows na ma-blacklist ikaw personally. Paano pag gumawa siya ng panibagong kumpanya? Pwede ka gumawa ng panibagong kumpanya na wala ka na doon. Exactly. Mag-appoint ka lang ng board members mo. Pero ikaw pa rin nagpapatakbo behind the scenes, diba? So, kailangan yung actual people, owners involved, mas managot talaga sila. Pero it's so ironic to see yung mga business groups na mabalik lang ng konti. They were talking about yung tama na, sobra na. Yeah. But that's the battle cry that was back in 86. And we've been crying tama na, sobra na from 86 all the way till now. Diba? 25 na. Ang dami nagsasabi na yung the youth of today are saying, di ba matagal na sinisigaw ng mga tao, yung tama na, sobra na. Pero corruption has been systemic, has been ongoing. It never stopped. Di ba? Nagtago lang for a while.
And yet parang ang daming lawmakers ngayon na gulat sa nangyayari. Well, we'll be expecting more reports like this dahil, di ba, dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, 9,000 plus yung supposedly anomalous flood control projects. And these are just how many? Less than 10 flood control projects na ini-inspect nila. And ang NBI, through yung si resigned the director, Jaime Santiago, wala pa naman siyang kapalit, sinabi niya, ay natusan na niya lahat ng mga regional directors to check all yung mga flood control projects na nasa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos para if ever daw tanungin na sila, at least handa na sila. Tsaka ang panawagan na ng iba na we hope that when the investigation is said and done, hindi lang yung mga district engineers or mga low-level fishes ang huhulihin nyo. Go after the big fish kasi ang sabi ng iba mukhang direction nito is contractor and district engineers. Where are the big fish? While we understand that they really have big hand dito sa mga anomalous projects na to, pero for sure, merong mas higher up. Big hands, hindi maglalakas ng loob yun if you're not empowered. Yes. So who empowered these Kaya people? Kaya nga, it's a collusion. Kaya nga, let's look at the bigger fish. Exactly. Well, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. The House Committee on Appropriations is currently deliberating the 2026 proposed budget of the Department of Public Works and Highways, or DPWH. For details, we have Mobile Journal Arles de los Santos reporting live on the ground. Arles, tell us what's happening. So yun nga, Angela, nagsimula na ang pagdinig ng Kamara para sa 2026 proposed budget ng DPWH. Lalo nga na ngayon ay isa sa mga pinakamaiinit na pinag-uusapan ng mga ghost projects at substandard na mga flood control projects na nilagay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kanina, sa maikling pahayag ay kinumpirma ni Bago, nasa ika-4 na araw pa lamang na ni Secretary Dizon ng DPWH kung saan ay kanya kinumpirma na wala raw siyang ipepresentang budget dito sa Kamara dahil ayon sa kanyang pahayag kanina, sa kanilang pag-uusap daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay binibigyan ang DPWH ng 1 linggo para busisiin ang mga questionableng nakalagay dito nga sa budget ng DPWH para sa 2026. So Arles, mukhang yung earlier pronouncements ba nila Congressman Puno na ibalik yung sa DBM, yung NEP, yung budget ng DPWH hindi na kailangan gawin kasi si Secretary Dizon na mismo nagsasabi na pag-aaralan muna nila ulit. Actually, Diego, kung susundan natin, nitong mga nakarang araw, nagkaroon nga ng pronouncement sila Representative Puno patungkol dyan. Kahapon, ang naging tugon, ayon kay Vice Chair ng Appropriation na si Jose Alvarez, ay nagkausap na daw si Houseman na sabi nga ay sa loob ng 10 araw ay sisilipin ito. Kukumpirmahin natin kung yung sinabi ba ni Secretary Dizon na 1 linggo para busisiin ang budget ay kasama na ba iyon doon sa napag-usapan ng, of course, ng Executive at ng Kamara. Pero kasi matatandaan natin, Diego, na kahit ang Senado ay nakakita ng ilang mga questionable na mga nakalagay dito sa budget ng DPWH, katulad na nga lamang ng ilang mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na mayroong halaga na 100 billion o iba nga ay kaparehas talaga ang budget na nakalagay kahit magkakaibang lugar at umaabot daw ito ng ilang bilyong piso. Arles, a-attend ba si Secretary Dizon dyan sa gagawin or ginagawang DPWH budget hearing, yung proposed budget for them? And of course, syempre, isa pang gusto natin malaman, yung pagtalakay nila dyan, yung iba pang mga items doon sa kanilang budget na apparently completed na last year and 2024, pero nakalagay pa rin sa NEP. Actually, Angela, nandito na si Secretary Dizon. Kaya nakumpirma natin sa kanya na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na yun nga sa 1 linggo ay kailangan busisiin at i-review ang bagong budget ng DPWH para masiguro na wala ngang mga maging anomalya. Kasama na dyan, siguro inaasahan natin yun ngang mga duplicate projects na muling nilagyan ng budget allocation kahit ito nga ay tapos na.
Pero bukod dyan, atin lilinawin at hihintayin kung paano nga gugulong itong deliberasyon na ito patungkol pa dahil hindi lang naman mga kalsada at flood control projects ang hawak ng DPWH, no? Kung hindi yung iba pang mga proyekto na maaaring kailangan din ng iba pang mga rehiyon sa ating bansa. Alright, we will continue to get in touch with you. For the meantime, maraming salamat to our mobile journalist, Arles de los Santos, reporting live from the House of Representatives. An unfinished dike in Gloria, Oriental Mindoro has been left idle for more than a year. The contractor linked to the Discayas only revisited the project after flood control controversies erupted. Here's the report. This drone video from News 5 shows an unfinished dike in Barangay Buong Lupa, Gloria, Oriental Mindoro. Out of the 326 meters funded, only 186 meters were completed, leaving portions of the Balete River without protection and the community still exposed to flooding. Nung bumaha, yun, may 4 na bahay yung binuhat namin dito para hindi maanod ng ilog. Inabot po talaga. Kung naidugtong po nila, maaaring hindi naabot yung bahayan na 4 na kabahay. During his inspection, Governor Bons Dolor also noted signs of substandard work, including eroding materials and poor concrete mix. May bago na ngayon tayong tawag. Manananggal, di ba? Kalahati, buo, kalahati, nawawala. Sa katinan mo naman, gumawa sa kabilang side, hindi. Ito, buhangin na yan, na dapat sana hindi natatanggal. Ang tawag dyan, naaagnas. Tama, meron bang konkreto? Scaling yan, oh. So, substandard, go. Oo, very clear. Nangyayari lang yan pag ang halo ay hindi tama ang measurement, yung mixture. The 50 million pesos flood control project started in 2022 and was due for completion in December 2023. But the contractor, St. Timothy Construction, linked to Sara Discaya, only returned to the site after flood control controversies surfaced. Instead of finishing the missing section, the contractor shifted work to another area, which residents say provides little benefit. The provincial government has since confirmed the dike project was not part of the 2022 national budget, describing it as an insertion. Kahit anong kalkal nyo sa NEP ng 2022, wala ang project na ito. Isang 50 million project na in-insert. Kasabay ng 4 na project sa bayan ng Gloria. Naniniwala ako may sponsor ang insertion. The contractor has promised to review the project. For News 5, Mon Gualvez, we are One News. Ayan, so meron kang ghost project, may substandard project ka, at may non-beneficial project ka. Wala dapat project ginawa ng project. Oo. Yung isa pero isang part na sinasabi nila dyan, yung sinasabi ni Governor Dolor na manananggal project. Kalahati lang talaga, pinakita niya dun sa mga report. At saka syempre ang tanong dito, ilang pamilya were affected by this substandard project na ito. Diba? Kasi pangharang yan ng baha tapos hindi tinapos. I think nakalagay dun sa report natin kanina, sinabi dun sa isa sa mga in-interview, parang 4 na bahay yung parang nilipat nila kasi nga maaanod nitong baha dahil nga kalahati lang yung nagawa dyan. Isipin mo yung effects nitong nangyayaring systemic corruption. We're only talking about flood control projects, loss of life and property. Diba? How do you quantify that? Diba? Paano gawin mo? You confiscate the cars of yung mga corrupt officials, hindi naman mababawi yung buhay at mga property ng mga mahihirap na naapektuhan That's ito. Why hindi mo rin masisi yung ibang sobrang nagagalit. But of course, we don't condone that. Sinasabi natin, we still have rule of law na dapat magpakahinahon tayo and let the justice role, diba? Pero yun nga, dahil sa nakikita natin dito, especially ito pinapakita natin dito sa Mindoro, sinasabi nga ni Governor Dolor, ang tanong dito, diba, how much? Tapos, kailan ba na nagsimula? When did the project commence? Yung isang project tapos, nung ito ay tagas complete, diba? So, complete na rin ba yung bayad? Itong project na tinuturo niyang isa, 50 million daw na yung project na hindi man daw kailangan. Sabi, hindi man kailangan to, hindi ko alam ba't nandito to, wala naman daw. Yun ang insertion project. So, may insertion, may ghost project, may substandard project. That's why we are trying to call Governor Dolor para mas mabigyan pa tayo ng ibang detalye dito. Malaman natin kung during the initial construction of the supposed dike dyan sa area nila, was he informed? Kasi usually, yung mga sinasabi ng mga governor or local government... Hindi sila nag-inform. Hindi kami ni-inform. Nakikita lang namin to dito na ginagawa lang nila. If you remember, we interviewed Mayor Strike Revilla. Ang DPWH daw, hindi sila humihingi ng permit.
na libre naman na. 'Di ba nanawagan si Mayor Strike Revilla na sana naman humingi kayo ng permit so we can properly coordinate. Ang ginagawa pala ng DPWH lang is FYI. May gagawin kami dito. Sabi ni Mayor, yun ang ginagawa nila. So malamang yung mga ibang governor, ibang mga mayor, hindi nila alam how to coordinate or how to assist or how to even bantayan yung ginagawang proyekto because wala naman humingi ng permit eh. We also would like to know kung nakita na to ni Governor Dolor even before pa nagkaroon ng issue dito ngayon sa mga flood control projects. Kasi if I understand it correctly, nagsubmit na siya ng mga report din kay Pangulong Bongbong Marcos regarding this issue. Yung mga nakalagay doon, completed, magkano yung binayad, is it fully paid already? Yes, correct. Yan yung mga details. So, and I also would really like to know how many families were affected by this unfinished project na ito. Diba? Galit. Nakakairita eh. Totoo naman Nakakarita. Anyway, don't go away. We're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. The House Appropriations is holding a hearing for the proposed 2026 budget of Department of Labor and Employment. And for the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, go ahead. Yes, good morning, Angela, Diego. So aside from the Department of Public Works and Highways, we are also looking forward to the budget briefing of the Department of Labor and Employment. At nakita na nga rin natin sa 2026 National Expenditure Program na nasa 44.38 billion pesos ang inilalaan ng administrasyon para sa DOLE. Yan ay 13% na mas mababa compared dun sa 51.2 billion pesos na nailaan para sa DOLE ngayong taon. At yun nga, nakita na rin natin sa ilang mga ulat dito na kalahati or 19.96 billion pesos nitong 44.38 billion pesos na budget ay may lalaan nga sa programa ng TESDA. Kabilang na dyan yung mga work programs, trainings, pati na rin yung scholarship programs ng TESDA. At makikita rin natin na around 11 billion pesos ang inilaan nila sa TUPAD program naman. Ito yung programa ng DOLE para nga sa emergency employment ng mga displaced or underemployed na individual para nga magkaroon muna sila ng employment pansamantala. So yun yung mga aabangan natin ngayon dito sa House of Representatives kung pag-uusapan pa nga or kung mababago or kung meron pa nga demand na gustong kunin ng DOLE dahil nga naging mas mababa ito compared sa 2025 budget. Angela, Diego? Yes, Amy, yung pagbaba ng budget ng DOLE, usually kasi ginagawa yon sa mga ahensya na nag-underspend the previous year. Any reasons why mas mababa this year? Is it due to underspending? Yes, isa sa mga reasons talaga na nakikita natin ay dahil hindi pa nga rin totally nauubos itong yung budget ng DOLE. So inaabangan din kasi natin ngayon kasi may proposed program sila for the interns naman. So yung internship program, titingnan natin kung may mga improvements pa ba na nais ilagay ang DOLE patungkol dito. So far, titingnan din natin kung matatalakay nga ba yung iba pang programa na gusto ipatupad ng DOLE sa mga susunod na taon. Pero tama yun, no? Most likely, may chance na talagang hindi pa totally nasuspend itong 51.2 billion pesos na inilaan nga sa DOLE for this year. Amy, nabanggit mo 11 billion yung inilalaan ng proposed budget for TUPAD program. Yan ay medyo controversial din yung TUPAD program na yan kasi sabi nga nila pinag-uusapan kung itutuloy ba yan o hindi. Ano pa yung mga pinag-usapan tungkol dyan? Well, kung makikita rin natin, no, isa sa mga sinabi din ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, 13 million na daw na individuals yung natutulungan nitong TUPAD program. So nagsa-standby naman sila sa effectivity at effectivity nitong TUPAD program. So tuloy-tuloy pa rin sila na magpo-propose ng budget for this. At yun nga, kung makikita natin, 11 billion pesos. So parang 1/4 na to ng budget nila. So patuloy pa rin naman silang magsasagawa ng mga activities for this TUPAD program lalo na for 2026 dahil nga marami-rami na rin yung nasabi nilang natulungan nitong TUPAD program starting nung implementation ito noong 2022 hanggang ngayong 2025. Would you know ba kung ilan yung budget nila for TUPAD last year?
Hindi pa natin makukuha, no? Pero alamin natin yan mamaya. Kunin natin kung ilan na nga rin ba yung na-invest, yung nagastos dito sa Tupad program. And yun nga, titingnan din natin kasi most likely kung nagkakaroon din ng issues patungkol dito, baka nga meron pang extra budget na meron na nakalaan supposedly dito sa Tupad program na hindi pa talaga nagagastos, and maybe yun din yung reason kung bakit bumaba yung National Expenditure Program for 2026 ng DOLE. Amy, just to clarify lang, magkano yung inilaan ng NEP, di ba, sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos para dito sa DOLE? At ilan yung pinopropose dyan sa House of Representatives? At ano-anong mga items yung nakita natin dyan na bababaan nila as compared dun sa propose sa NEP? Well, so far na to clarify, hindi pa totally kasi nag-start yung budget briefing dito, though nakaschedule actually siya ng 10 a.m. Pero siguro may hinihintay pa tayong ilang mga interpellators and congressmen para nga dito sa budget. Pero yung i-propose sa NEP mula sa Marcos administration ay nasa 44.38 billion pesos. At titingnan natin nga kung meron bang proposal itong DOLE na itaas pa ito, o kaya naman ay i-sustain lang at ipakita kung ano nga ba yung mga programa, paano nila i-allocate yung budget na ito para sa mga programa na meron sila ngayon. Alright, thank you for that. Mobile journalist Amy Atienza reporting live from House of Representatives. Now in sports, Alex Ayala booked a semi-final spot at the Guadalajara 125 Open after defeating Italy's Nicole Fossa Huergo. The win came hours after she completed her round of 16 match against Varvara Lepchenko, which had been suspended due to bad weather. Ayala edged out a tough first set and dominated the second to claim victory. She will face American Kayla Day in the semifinals on Saturday. Wow, talagang no way but up itong si Alex Ayala. Well, maganda kasi yung, siyempre, she belongs to the training camp of what's his name? Nadal. Rafael Nadal, one of the icons, one of the, supposedly GOATs ng tennis. No? So, one of the most skilled, si Alex, sa US Open, she won, I think, the first round, but yung second round, hindi. Unfortunately. But that's okay kasi yung tinalo naman niya sa first round, mas mataas ang rank to where she lost the second round, mas mababa. She's so young. Ang dami niya pang mga tournaments na pwedeng salihan. Sabi nga nila, when you watch Alex sa court, kala mo matanda na naglalaro. And then all of a sudden, makikita mo siya pag ini-interview or pati sa mga Instagram account na makikita mo batang-bata pa. And when she's being interviewed talagang ang tawag dito, she's very proud to be a Filipina. Oo. Alright, Team Romania has landed in the Philippines, marking their long-awaited return to the FIVB Men's Volleyball World Championship after more than 4 decades. The details in this report by Mobile Journal, Denise Valdesancho. World number 22 Romania has arrived in the Philippines as the highly anticipated FIVB Men's Volleyball World Championship is underway. The flight was long, but we was so excited to be here, and it doesn't matter the trip. Also, we are glad we are here. After 43 years, Romania makes a return to the FIVB Worlds, marking their 11th appearance. And it took them almost 2 months of preparation. It's the first time for the generation who participate in this kind of competition, with the biggest one. And every moment we think about these days when we arrive, and you see now we are here. We are very glad. We came after the previous European competition, and we hope to let a good impression here. Drawn into Pool B, Team Romania will face Poland this September 13. It will be a good game. It will be a honor for us to play against Poland, and the guys are very excited to play against them. Aside from Poland, Romania will go against Pool B teams, the Netherlands on September 15 and Qatar on September 17 at the Smart Araneta Coliseum. The prestigious tourney will officially kick off this September 12 with the opening match between Alas Pilipinas and Tunisia at the SM Mall of Asia Arena. Mobile journalist Denise Valdesancho. We are One News.
Sabi nila may pera sa basura pero ang isang nangangalakal noon ng basura lumevel up at naging social media personality pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Dating nangangalakal ng basura, ngayon online seller niya. Diyan nakilala si Tatay Mansueto. Mula tsinelas, sabon at kung ano-ano pa, yan ang inaalok ng 59 years old na si Mansueto Rebello Sr. aka Mansueto TV ng Negros Occidental. Malayo yan sa dati niyang hanap buhay na pangangalakal ng basura. Ang naghimok sa kanya maging online seller. Kung po ako ng anak ko na panganay niya pa, subukan mo mag-live ka pa. Doon po nagsimula, sinubukan ko po. Kumukita naman ako masking konti. Malalim ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Tatay Mansueto. Ang bunsong anak kasi niya, mahigit 2 taon nang nasa poder ng DSWD. Hindi daw ako makabuhay ng anak ko. Wala po ako magagawa. Sa ngayon po, nandyan pa sa kanila rin ang aking anak na bunso po. Bali 2 taon pala, na po sa kanila. Aminado si Tatay Mansueto, hindi rin siya nakakaiwas sa mga basher. Iniisip na lang niya ang kanyang pamilya. Talaga, inamin ko po, naimpiektuhan po ako po. Sabi ko, okay lang, walang problema po sa akin po. Mahal ko pa rin po kayo. Matanda na po ako, hindi mo alam kung kailan mo po sila makasama. Kaya nagtsatsaga po ako na mag-promote po ng mga product, pinapagpupuyatan ko po para po sa kanilang pangarap nila po sa buhay na gusto nila makapagtapos po sa kanilang pag-aaral. Kanya-kanya man ang diskarte natin kung paano harapin ang hamon ng buhay. Ang mahalaga, lumalaban tayo ng patas. Mobile Journal, Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Now, around 300,000 families report improved access to food due to the government's food stamp program. A survey in March found hunger among beneficiaries down by 7.2 percentage points in 6 months, with the sharpest drop of 17 points recorded in the Bangsamoro region. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian said the program will be expanded to 600,000 households by year-end, integrating the sale of 20 peso per kilo rice. The Walang Gutom program, launched in 2023, provides 3,000 pesos worth of food credits monthly to poor families. And we were trying to get in touch with DSWD through ASEC Irene Dumlao, pero unfortunately we can't get a hold of her, baka busy sila. Yeah, but yun nga, kasi plus, budget preparations for a lot of agencies. Exactly. So medyo nahihirapan tayo kumuha ng makakapanayam tungkol dito. But yun nga, pinapakita dito sa survey na to, I'm not sure kung sino yung nag-survey nito, na bumaba nga daw yung nag-improve yung access ng mga kababayan natin sa gutom, di ba? Yeah, pero the last data, I think the last 3 weeks, di ba, yung self-rated self-rated poverty. Medyo contradicting to dito sa survey. Kasi may point naman din yung iba. Okay, self-rated poverty sometimes kasi it's a perception mo sa sarili mo Kumbaga, if you feel na you cannot eat the steak that the others are eating na nakita mo sa social media, baka feeling mo poor ka na. I don't know kasi we haven't seen the questions. Kasi if the questions ask you, do you eat 3 square meals a day? And if you eat 3 square meals a day, saka ano yung kinakain mo? Yan ang global standard na 3 square meals means you're not food poor. Diba? So we have to check that. But this is good, yung mga programs na nakikita natin. Yung Walang Gutom program. But sana, as we were talking about with the other guests before, na something more sustainable. Diba? Turuan mo mangisda. Huwag mo bibigyan ng isda. Ang ating kababayan. So that sustainable ang nila, progress in life. Okay. Alright. House officials confirmed that Ako Bicol Party List Representative Zaldico is currently in the United States for medical treatment. Now, as his name surfaces into the controversy over alleged budget insertions. Here's the report. Where is Ako Bicol Party List Representative Zaldico? Since the opening of the 20th Congress, not once has he set foot in the plenary. From July 28 to August 27, his absences piled up, some without notice. Only once did he file an official leave. Most of the time, his reason was that he was either in his district or attending a committee meeting. House spokesperson Attorney Princess Abante confirmed that Ko is currently in the United States for medical treatment. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country
I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Meanwhile, his party mate, Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. said Ko has been undergoing extensive check-ups due to low blood pressure. Kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. So, I mean, may ikakandak na extensive check-up. But while Ko is abroad for treatment, his name has surfaced in discussions on alleged budget insertions. In the latest House Infrastructure Committee hearing, Navotas Representative Toby Chanco pointed to Ko as the alleged proponent of a 13 billion peso insertion in the BICAM version of the budget. Garbin, however, insists accusations must be backed by evidence. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. So far, Ko has yet to issue a statement. So sabi nga nila, man of the hour. Ilang araw na siyang pinaghahanap. Pero apparently, yun nga, sabi nga, through the House of Representatives spokesperson, nasa Amerika daw siya nagpapacheck up. So ako naman, ang panalangin ko, nananalangin ako na sana gumaling na siya para he can go back here sa Philippines. At alam mo yun, bakit ka tumatawa? Akala ko parang sa nananalangin ako gumaling na siya para he can go back here at masagot yung mga katanungan dito, di ba? Kasi maraming mga katanungan dito. Number one, yung involvement niya sa pagiging contractor niya sa SunWest. Although sabi nga nila, 2019 pa lang, nag-divest na siya. Pero of course, we want to know yung mas malalim, di ba, na probe tungkol dito sa kanyang link. And of course, yung pagiging miyembro niya ng House Appropriations Committee. That's right. Sa small committee as well. Dahil nga tinaguri ang most corrupt budget ang 2025. That's so, right. we want to know, we want answers from him as well. And of course, kay Congresswoman Stella Kimbo as well. Dahil sila yung mga parte ng ng small committee. And also daw si former Senator Grace po. Yeah. Sa Senate side naman niya. Kasi BICAM yan we're not saying na kaagad na guilty sila ha, but it's just that their names are tied into the issues. So of course, for clarity, it's best to get their side. Kasi sila lang ang clear ng kanilang mga pangalan. Exactly. And I do hope, as we were discussing, na kasi we also have to take a look at yung legislature, yung House of Representatives and the Senate with regards to all of these issues. Meron ba kayong kakulangan kaya nangyari ito? Kasi we're looking at the executive and the NEP, di ba? Yan naman yung sinasabi natin. Bakit? But walang empowerment from the legislative. Walang mga ganito kasi. So let's take a look. Tsaka yung punto na yung sinasabi natin na dapat hindi nag-iimbestiga ang House of Representatives kasi sila yung mga involved dito. Then we could hear them na talking during the investigation, yung first day nila, pinagtatalo na nila kung invite ba nila si Zaldico. Some would say, wag na, iba, whatever. Yun sinasabi natin na conflict of interest. Yun ang sinasabi ni Kong ni Sandro Marcos. Tsaka ni Congressman Toby Tiangco. Chel Jokno, di ba? Si Congresswoman Laila de Lima. Kasi ang sinasabi nila, aside from conflict of interest, if you're going to investigate our own institution kung saan may mga allegations, ang mangyari dito, magsi-stalemate in progress of developing bills. It's because motion after motion, suspension after suspension of hearing, executive session after executive session. Because kung may mga involved na congressmen, syempre, madaming debate dyan. Ako, inaantay ko na lang yung resulta after 5 days, diba? When they started itong House probe nila sa Anomalous Flood Control Project, yung motion na mag-declare sila ng conflict of interest ay 5 days yun from the start. So, kailan yun? Next week natin malalaman kung sino-sino yung magde-declare ng conflict of interest dito. Pero nakikita pala dito, so, di ba, hinahanap nga nasaan where is Zaldico? Dati, where is Mickey? Ngayon, where is Zaldico? Where's Mickey Mouse? Oo, di ba? So, ang sabi pala dito, from House Journals ito, nasa record ito, July 29 to August 27 indicate that the Ako Bicol Party List or Ako Bicol representative has not attended any plenary session during that period. Di ba, I remember naman, nung naalala mo si Congressman Arnulfo Teves, nung lagi siyang absent, tapos kinumpel siya na pumasok. Wala na siya, yung ganun. So, ngayon masusubukan din yung
sabihin natin, transparency at saka fairness ng House of Representatives kung i-compel nila pumasok itong si Zaldico. Although, sabi nga ng House of Representatives spokesperson, nasa records naman, meron siyang travel document, diba? And we'll see kung ano pang mangyayari. At yun nga, nananalangin ako sana gumaling na siya para makabalik na siya. Kung matagal na na-file yung mga yun, yung leave niya, baka naman medyo malikot lang iisip natin. But then again, the best person to explain that is of course si Congressman Zaldico. Alright, before we let you go, thank you kay Marjorie Tan of Buddha's Belly. Of course, our weekly Friday feast dito. Buti pa ang Buddha's Belly consistent. Oo, dito friends lang talaga natin ang Buddha's Belly. Baka sabihin nyo binayaran tayo. Wala pong ganyan, mababait na tao yan. Before we let you go guys, happy weekend. Thank you for joining us this whole week. And before I end the show, I'd like to leave all of you with a quote. If a country is to be corruption-free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are the father, the mother, and the teacher. Ayan, a quote from, sorry about that, medyong nagkakaproblema tayo sa prompter. Pero that is a dream, a society, corruption-free society. That is true. It starts with the mother, the father, and the teacher. Because if all 3 of those are consistent in teaching, yung mga lalaking future politicians, hindi na sana mangurakot. Alright, that was our show for today. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.